What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating upload. Okay, so ngayon po, meron po tayong pag-uusapan kung saan meron pong bagong mandato at target po ng ating mga kapulisan na sa loob po ng 5 minuto ay makapag-responde po sila doon po sa mga nangangailangan po ng tulong ng ating mga kapulisan. So, kapag nangyari po, ito po ay magandang balita po ito para po sa ating mga Pasigueño. Kaya ito, panoorin po natin ang sinabi po ni Mayor Vico at ng ating mga kapulisan patungkol nga po sa bagong mandato na ito. Tara. Nandun lang kami sa inyong mga telepono, just dial 911. Ang sasagot sa iyo yung PNP Command Center. 5 minuto lang, yan ang pangakong tugon ng Philippine National Police sa oras ng pangangailangan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP para sa mas mabilis na serbisyo at mas mataas na antas ng seguridad sa komunidad, isinagawa ngayong umaga ng Eastern Police District at Pasig City Police Station ang isang simulation exercise bilang bahagi ng bagong programa. Sa drill, ipinakita ng kapulisan na posible ang mabilis na pagresponde. 1 minuto ang pinakamabilis, habang 4 na minuto naman ang pinakamatagal. Satisfied sa naging resulta ng simulation, si EPD District Director. Ang problema lang po kasi dito mga kaparing ay kapag traffic. So pag traffic po talaga ay hindi aabot po talaga yan ng 5 minuto. Baka lumampas pa ng 5 minuto yan. Pwede pa mga 10 minuto pag sobrang lala po talaga ng traffic. So ito po yung bagong mandato po ngayon ng ating kapulisan sa pamumuno po, General Torre. So yun po yung kanyang mandato. At dito po sa Pasig ay ito po ay sinisimulan na. Kaya naman magandang hakbang po ito ng ating mga kapulisan. Pero ang malaking problema nga lang po talaga dito ay yung traffic. Sobrang traffic po sa atin sa Pilipinas. Kaya yun po yung makakasagabal po dito, 'di ba? Sabi nga po ng ilang mga kababayan natin, dumating yung mga pulis, 'di ba? Kaya nga sa mga movie, laging nahuhuli ang mga pulis dumarating kapag tapos na ang eksena. So, which is nangyayari po iyon sa totoong buhay. Police Brigadier General Aden Lagragante at si Pasig City Mayor Vico Soto. Natuwa naman po kami dahil talagang yung less than 5 minutes ay nagawa po ng ating mga kapulisan. Generally, okay na yung CIMEX natin at nakuha naman natin yung exact time. Sa kasalukuyan, nasa 3,000 ang kabuuang bilang ng pulis sa ilalim ng EPD na itinuturing ng District Director na sapat upang maipatupad ang programa. Bilang suporta, naglaan din ng lokal na pamahalaan ng mga bagong motorsiklo upang mapabilis pa ang pagresponde ng kapulisan. Nakikita natin na enough naman dahil of course hindi lang ito ang trabaho ng police, not just sa operational aspect. Meron din tayong mga pulis na nagtatrabaho sa admin. Ang factor dito is yung tamang deployment plan ng bawat unit natin. Buong suporta ng lokal na pamahalaan sa ating kapulisan kasi nakikita natin na maganda ang performance nila. Nag-procure ang LGU ng 19 units, 11 sa kanila. Bukod pa sa mga dati ng tulong ng LGU, sila po, kung may mga request pa sila sa LGU, kung kaya naman, agad-agad naman nating ibibigay po yung mga request na ito. Sa ilalim ng programa, ang mga pulis ay aktibong magpapatrolya sa mga lansangan. Binigyan din ang mahalagang papel ng mga barangay at ng LGU sa tagumpay ng programa, lalo na sa... Ito po yung kagandahan mga kaparing sa isang lungsod. Yung bigyan po natin ng sapat na suporta yung ating mga kapulisan para magampanan po nila, 'di ba, yung kanilang tungkulin, katulad nga po ng gagamitin nila, 'di ba, para sa kanilang mga operasyon o kaya naman sa pag-iikot. So gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico, ay bibigyan po nila ng suporta ang ating mga kapulisan po dito sa Pasig, gaya po ng mga makabagong motorsiklo o kaya naman po ay mga bagong police car mobile. So maganda po yun mga paring, malaking tulong po yun sa ating mga kapulisan na medyo kulang po sa mga gamit, no. So ito, naipangako na po ni Mayor Vico na lahat daw po ng suporta ay ibibigay nila kung kinakailangan po sa ating mga kapulisan para magampanan yung kanilang mandato na 5 minutong responde po sa mga insidente. So ito po ay magandang hakbang, 'di ba, na nasimulan ng ating PNP chief, tapos ginagawa o nakikipagtulungan ng ating mga LGU gaya nga po dito sa Pasig. So
ng koordinasyon at pagbibigay ng impormasyon. Ang pulis na natin yung nandun na sa ground. Naka-fix point sila, nakapwesto sila doon, or yung mga pulis natin na naka-beat patrol. Ibig sabihin, from one point to another point, yun ang beat nila, lalakarin nila. And also, itong mga motorcycle cops natin at yung mga naka-mobile natin, meron din silang area na kailangan nilang puntahan everyday to provide visibility. Shifting naman ito, 3 shift. 24 hours divided by 8 hours. So, 3 shift. Ang barangay, napakalaki ng papel din po dito, lalo na yung mga BSF, yung mga Barangay Security Force, o yung mga tanod natin na umiikot, lalo na pag madaling araw. Kailangan din natin aminin na kahit anong sipag ng ating kapulisan, kahit anong force multiplier ng city government, kailangan pa rin nandyan ng mga barangay natin. Kailangan aktibo ang ating mga barangay. Tapos, pag kailangan nila ng tulong, may problema talaga, di tatawag lang po sa ating kapulisan, and less than 5 minutes nandun na po ang ating kapulisan. Importante lang, 24 hours a day, umiikot ang ating mga naka-preposition na, ibig sabihin, naka-divide na sila by sector para agad-agad, pag may tawag, mabilis po nilang mapupuntahan. Ipinahayag ni Soto ang kanyang tiwala sa kakayanan ng kapulisan na maisakatuparan ng 5-minute response time. Ayon naman sa pamunuan ng EPD, inaasahang makatutulong ang programa na mapababa ang bilang ng krimen at makaiwas sa mga posibleng insidente. Pagkakaintindi ko yung 5 minutes or less, kaya na ng ating kapulisan Kaya nakakabilib nga talaga ang ating mga kapulisan. I really commend the Eastern Police District, our Pasig Central Police Station, dahil ilang araw pa lang naman mula nung nagkaroon tayo ng direktiba, pero nagawa na po nila kaagad. Of course, optimistic tayo na lalong bababa yung crime rate dito sa EPD. But because of this latest na program ng ating PNP, police natin na sa labas, of course, may deterrent effect yun, may deterrent factor. Yung mga may balak na masama, nakikita nila yung police natin sa labas, they will think twice na gumawa ng krimen o ng kababalagan. Huwag niyo nang hanapin ang pulis sa mga presento. Nandun lang kami sa inyong mga telepono, just dial 911. Okay, so ito po yung maganda dito mga kaparing na mandato po ng ating bagong PNP chief at pakikipagtulungan po ng mga LGU, di ba? Yung less than 5 minutes. Pero ang makakaapekto lang po talaga dito ay ang trapiko. Kayang-kaya naman po kung tutuusin talaga kasi meron po tayo mga kapulisan na nagpapatrolya sa iba't ibang bahagi po ng lansangan. Diba? Kaya nga po nang sabi, tatawag sa 911, sasagot ang PNP Command Center. So pagkatapos nun, tatawagan nila ngayon kung sino po yung mga kapulisan natin ang malapit po doon sa area ng pinangyarihan ng insidente. At sila po ngayon yung pupunta doon, kaya mas mabilis po sa 5 minutes yung pagdating nila kasi meron na po mga nakatao na po doon na malapit sa area na yon. So yun po yung kagandahan ngayon at eto po si Mayor Vico ay buo po ang suporta at ang kanyang kung kinakailangan lahat po ng suporta ay ibibigay daw niya sa ating mga kapulisan. So magandang hakbang po ito sa pagtutulungan po ng ating LGU at ng ating mga kapulisan para sa mas ligtas at maayos po na paligid natin. By the way, gusto ko lang po idagdag makaparing yung direktiba din po ng ating bagong PNP chief na paramihan po ng huli. So mukhang na misinterpret po yata ng iba po natin mga kababayan na baka magkakaroon po ng kawalan ng hustisya. Ang ibig sabihin po kasi ng paramihan po ng huli o naipakulong ng mga kriminal ay dadaan po ito sa due process o dadaan po sa maayos at hindi po katulad ng iba na basta huli na lang ikukulong ng walang due process, diba, hindi dumaan sa maayos na patakaran. So hindi ho ganun. Ito po ay dadaan, sabi nga po, sa maayos na due process. Kapag ang isang tao ay naipakulong mo nang merong sapat na ebidensya at galing po mismo o nahatulan po mismo ng korte, dun po papasok yung paramihan ng naipakulong. So yun lamang po mga kaparing, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo magtapos, don't forget to like and subscribe. Bye!